Mayong buntag. Sunday ngayon guys, pero mukhang pira man ako, magtrabaho ako ngayon. Mayong buntag everyone, alas 8:05 ng umaga. Andito ako ngayon sa bahay ni Madam Ten Gibbs, kaya gipa-duty niya ako guys. Ano siya, special job. Special job kasi gusto niya na pumunta ako para turuan sila na ayusin ang mga mali nila sa content creating. So, today is Sunday, alas 8 po ng umaga. Ang dami-dami ko sanang gagawin din na personal at alam niyo ang Sunday ay para sa mga anak ko. Pero, sinampal po ako ng 3,000. Sinampal ako ng 3,000 ni Madam Ten Gibbs guys. Sayang din yan, pangkain namin ng mga bata. Inire-request niya lang ako ng kalahating araw. Kaya sabi ko sige magtrabaho ako ngayon kasi sayang din. Kalahating araw lang naman kasi may plano ako na dalhin yung mga anak ko sa dagat. O diba sayang pa, panggastos pa namin, pangkain pa namin yan. Tsaka para din sa mga kapatid ko. Plus meron pang sahod. So bakit tayo maghindi? No, wag na tayo maging choosy. Alam naman nila na yung oras ko ay napakahalaga. So andito ako ngayon, kakatapos ko lang magturo kay Madam Ten Gibbs. Ayan, umalis siya. Ang next kong tuturuan ay si Madam Bibi. At eto tinuturuan ko si Boss Jean. So si Boss Jean guys ay tinitrain ko. Matagal na din to nag-vlog pero sa Facebook siya nag-vlog. Ngayon para sabay-sabay kami na mag-save ng mga memories namin magkakapatid dahil nga senior citizen na ako guys. Senior citizen na si Madam Sheena, napapagod na kami. Gusto namin naman na mapanood naman yung mga lakad namin together as magkakapatid. At yung mga cellphone nila guys, nasa 128 GB lang. Madaling madelete lahat ng mga memory. So sabi ko, bakit hindi nyo na lang ipasok sa YouTube yan? Sabi ko ganun. Dahil sayang din naman. Plus, meron pa kayong chance na pwede kayong ma-monetize sa YouTube kapag sineryoso ninyo at tinabaho ninyo. Kasi guys, meron tayong mga misconception no sa YouTube. Maraming nagsasabi na easy money, madaling pera. Walang easy guys. Walang easy sa content creating. Hindi nyo malaman yan kung hindi kayo content creator. Pero para sa mga content creator na matagal na gumagawa ng video, lalo na sa akin, wala akong editor. Ako lahat, ako naga-film, ako naga-direct, ako lang din naga-edit. Wala po akong script. Makita nyo yan guys. Pag naga-vlog ako tuloy-tuloy, wala po akong script na nakasulat. Sinasabi ko kung ano nasa utak ko, ano nasa puso ko. Ay talagang hindi madali. Ako po talaga ay employed ni YouTube. Ang maganda lang kay YouTube is kontrolado ko yung oras ko at gusto ko yung ginagawa ko, lalo na kapag ako'y nagbabiyahe. At recently, ang daming magagandang comment at feedback dun sa aking video na ginawa sa Agusan Marsh, ang water world ng Pilipinas, kung saan nahuli si Lolong, ang napakalaking buhaya at Guinness World Record with 20 feet and 1,000 over 1,000 kilograms. Guys, 50 kilos lang ako guys, pero si Lulong 1,000 guys. Ganun kagrabe ang pinuntahan namin. Plus talagang na-experience namin ang bahay sa Agusan Marsh. Again, malaking shoutout at pasasalamat sa mga nagmahal sa amin sa Agusan Marsh. Kay Kapitan, maraming salamat. Kapitan ng Tigconser, maraming salamat po sa inyo. Of course, malaking appreciation din sa pamilya ni Maring Aileen Caleb. Maraming salamat po. Mama, Papa, mga kapatid ni Maring Aileen, mga pinsan, mga bayaw na talagang nagmahal, nag-asikaso sa amin. Dagang salamat sa inyo guys. Ang sarap bumalik dyan. Pagod na pagod kami pag-uwi namin ng Jensan. Pero after nakatulog, parang gusto ulit namin bumalik. Dahil talagang nag-enjoy po kami sa aming oras dyan. Maraming salamat po. At once again, ngayon guys, ang tinuturuan ko na ay si Boss Jean. So si Boss Jean, ang trabaho ni Boss Jean talaga, siya ay expert sa negosyo ni Madam Ten Gibbs pagdating sa hardware. Okay, meron maraming kwento si Boss Jean na nagsimula ng negosyo, nabagsak ang negosyo, nag-asikaso ng negosyo, napagalitan sa negosyo, marami siyang kwento. Kaya sabi ko sa kanya, i-share mo kasi meron tayong mga tao na gusto nilang matutunan. So mamaya, ikwento ko sa inyo kung ano yung value ng mga content ng mga kapatid ko para meron kayong idea. So eto po si Boss Jean, hindi po AI yan, sampalin natin, hindi AI. Hindi, aray ko! Hindi yan AI si Boss Jean guys ha. O, diba? So yan si Boss Jean guys. Ngayon, seryoso siya kasi napagalitan ko. Pinagalitan ko guys kasi ayaw makinig. Sabi ko, makinig ka.
yung pangit na ugali yung hindi ka nakikinig sa lahat ng bagay. So kahit sa ganitong bagay, nagagalit ako, alam ni Madam Ten Gibbs yan. Kaya umalis si Madam Ten Gibbs. Kasi sabi niya, bahala kayo dyan, pagalitan kayo ni Pre. Pre kasi ang tawag sa akin. So ngayon, ongoing na yung aming pag-aayos, pagtuturo ko sa kanya. Ang tinuturo ko sa kanya ngayon ay paano siya gumawa ng kanyang format ng kanyang mga pictures at videos para naman hindi siya mahirapan. So tingnan natin mamaya guys kung may improvement. Okay, plus itong pinamerienda nila sa akin, VIP, durian. Wow, apakasarap. Galing po ito sa Marilog, shout out sa pamilya ng Konsulta, kay Madam Toots and siblings. Maraming salamat po. Ang sarap-sarap nito guys, no? Tikman natin nga kung masarap ba talaga. Kasi ibang ano to, parang puyat ba to? Or D101? Hindi ako fan ng durian guys. Hindi ka fan, oh. Tikman mo. Ang sarap. Kaon ka durian eh? Tamis. Okay. Ay nako. Akala ko dito lang ako magtrabaho sa bahay ni Madam Ten Gibbs. Sabi niya magsama na lang daw ako. Kaya doon na lang daw ako magtrabaho kung saan siya magpunta. Asan yung butanan? Ditang kailangan tanggalin ang case. Okay. Hindi ako marunong magtanggal. Baka gipasok na ni Jay dyan. Yung memory. Mapakita ka ito maglabaw ba ito sa wire? Oo, Kita nyo guys, wala pa akong ligo. Kaya nagtawag siya sa akin agad. So sabi niya, hindi pa kami tapos, sabi niya, nandyan na daw yung kapatid kong isa. Tapos sabi niya kay Boss Jerry, magkuha ng sasakyan. Kaya hindi ko alam kung saan magpunta. Tapos ibigay niya lang sa akin to. Basta sabi niya, ang gawin ko lang daw is magturo ngayong araw. Baka ma-misinterpret ninyo guys. Ako nagaturo talaga ako sa mga kapatid ko. Kaso alam lang talaga ng kapatid ko na, you know, gipit tayo. Finances natin, mga bata, ganun. Kaya talagang nag-ano siya guys na puntahan ko kasi alam niya ang Sunday. Hindi talaga ako nagapaabala normally kapag ka Sunday. Inasagot ko talaga yan sila na Sunday, either kasama ko ang mga bata, bahala may lakad tayo, basta kasama ko sila. Pero ngayon nga, sabi ko sa kanila, iwan ko lang sila saglit, makabalik din ako mamaya tanghali. Pero nandun ang kapatid ko, si James Kit, yung kapatid ko na bunso na lalaki. Dahil pinapunta ko siya ngayong weekend, namimiss siya ng mga pamangkin niya at siya din ay nabisi na sa kanyang review sa board exam. So sabi ko sa kanya, puntahan niya yung mga bata at magbanding sila ngayon sa bahay, maglaro, manood ng movie. So simula kagabi, nag-e-enjoy na sila. Nakatulog sila dahil nagkwentuhan sila ng tito nila guys. At ngayong umaga, nandun pa yung kapatid ko. So sabi ko, saglit lang ako, magtrabaho lang ako saglit, balik lang ako mamaya. So, sunblock na ga. Wow. Nakatakot. Sunblock na sila. Nag-lotion. Kaya ako nakaganito. Kasi sabi ko, mainit ba? Tapos nagsombrero ako. Bahala, walang ligo. Nakahilamos, nakahugas na tayo ng mga, Powerpuff Girls natin. Hindi nga naman, sapatos man ka ng sapat, mangtong. Kasi medyo malakas ang ano ko eh. Malakas ang aking... Sapat, mangtong, sapat ka. Mano ka matugis im? BJ na. Sapat tayo si BJ. Hindi niya man... Hoy, saan ka magpunta? Sabi ni Madam, magpunta tayo ng outdoor. Akala ko sa Dubai. Lawlaw mo yung palda mo parang sa akin na siya. Sabi niya mag-akyat. Sabi niya mag-relax daw sa tabi ng tubig. Tapos tingnan natin ngayon kung makarelax tayo doon. Sabi ko na sa inyo, ako ginapapunta niyo ako ngayong Sunday. Dapat pahinga. Pahinga ang trabaho. May baon pa sila. Grabe. Hala guys, hindi ko alam saan ang punta ng mga to. Tapos ito, nakadress ng nagpa-sunblock na. Protect our skin guys. Protektahan natin habang nasunog po tayo. Maaga pang napagalitan ang mga kapatid ko guys. Ako magalit talaga ako sa kanila. Alam nila yan. Kapag yung isa kong kapatid, yung bunso, kapag ginataasan niya ng boses yung mama ko guys, ay pagalitan ko talaga. Nung isang araw, pinagtaasan ng boses si mama, pinagalitan ko siya. Sabi ko sa kanya, hanapin mo si mama. Mag-sorry ka. Ano ng edad ni mama, ginapasakit-sakit mo pa ang loob ni mama. Mag-sorry ka doon, wala kang hiya. Ginanon ko talaga guys. Maldita man ako talaga. Marunong talaga ako maganyan guys. Lalo na mga kapatid ko, no. Kahit mga staff ko, maldita man din ako minsan sa kanila. Ginapagalitan ko din yan. Alam yan nila. Si Josel, ay naku, nag-iyak sa akin yan. Napagalitan ko na yan.
Si Parts, isa pa yan. Ilang beses ko na napagalitan yan. Alam nila kasi pag nagalit ako guys, isang labas lang, isang salitaan lang ako. Pagkatapos yan, barkada na ulit, parang wala na ulit nangyari, or alam nyo yun, banding na ulit. Ganun lang, wag natin iyan ano. Kasi pangit guys, pangit yung tinatago mo yung disappointment at galit mo. Lalo na pagdating sa mga trabaho, mga professional, ganun, wag. Hindi pwedeng ganun, kahit gaano kayo kabarkada. Okay, magsalita kapag ka meron kang maling nagawa. Kahit ako, pag may mali ako, ginakorek din ako ng mga staff ko. Kasi merong isang beses na tumatawag sila sa akin, tas busy ako ba? May hinahanap pala sila na gamit. Tapos, nagalit ako kasi bakit nagatawag sila na hindi man urgent. Dapat nagtry lang sila ba na sila lang muna maghanap. Kasi nga, grabing tawag sa akin guys. Tapos, busy ako, meron akong transaksyon. Ay, bakit nagatawag kayo? Ganyan nagalit guys. Grabe naman yung galit na para tayong transform into Majimbo. Sabi ko, bakit nagatawag kayo? Alam nyo na may transaction ako. Pag hindi ako nakasagot ng isang beses, wag na kayo mag-contact muna. Kaya nakakahiya. Mama, minahanap kasi namin yung ganito, ganyan. Hindi, ang dami-dami nyo dyan maghanap. Gamitin nyo muna yung mga kamay ninyo, mga mata ninyo para hanapin. Ang liit lang ng opisina. O, i-check nyo dito. Pagkasabi kong ganun guys, nakita nila agad. So talagang minsan nagagalit din talaga ako sa kanila, no? Ayan, alis na tayo siguro kasi anong oras na. Guys, bilis kay bayad ang kada oras ko. Kinabahan si Madam 10 Gibbs. Sabi niya mataas na yung bill ko ngayong araw. Tara guys, alis na tayo. Ala, nanumbat. Back to back. Bakit ganyan? Be, kilikili muna, patingin kilikili. Wow! Ako yung safety niya, kaya di ko magdalaan. Hello, kompleto na kami 50%. Guys, kompleto kami 50% guys. Boss Jean, Madam Bibim, Princess Yiga, Madam 10 Gibbs, 50% complete. Loading. May nag-comment na naman sa kanya na maganda. Bakit nila sinasabi na maganda ka? Sana punta ang ano. Ka lang, pero ako maganda gago. Ala. Igago na ako. Ala guys, mag 1,000 subscriber na siya. 1,000 na di ay? Malapit na. Konting ano na lang. Konting twerk na lang. Twerk. Oh, masaya si Renz. Nag-atang si Renz ng... Renz, pag maglabas ka sa vlog nila, Renz, singilin mo. Kada labas mo sa vlog nila, sabihin mo. Ako marami akong vlog na nalabas sa iyo ha. Ang akin. Back to you ka. Pero maraming salamat sa lahat po na nag-subscribe overnight sa kapatid ko, Madam Bibi. Isarin nyo naman si Boss Jean, guys. Kay langawin yan si Boss Jean. Wala. Hoy, ang ganda ng vlog ni Boss Jean. Pinanood ko ang vlog niya ngayon. Pangit yung title niya, pero maganda yung laman ng vlog niya. Sobrang dami kong natutunan about sa hardware. Kasi meron pala akong gustong sabihin kay Madam 10 Gibbs, pero mag-ipon muna ako ng lakas ng loob. Kaya hindi ko pa kayang sabihin. Pero alis muna tayo, guys. So, uy, grabe ang nanood kay Madam Bibi. Lahat ng videos niya, 1,000 views na. Tapos, ang subscriber niya, tumatakbo na siya ng 500 subscribers. Maraming salamat sa inyo, guys. Ay, nako, nakakatuwa sa puso. Napakalaking regalo para sa birthday ko yung ginagawa ninyo. Napakasaya ng puso ko knowing na hindi lalangawin yung mga kapatid ko pag nagsasalita silang mag-isa kaharap yung camera nila. Kasi guys, to be honest, pag nagbablog ka, no, para ka talagang tanga. Akala ng mga tao na wala sa mundo ng content creating, may kausap mo yung sarili mo. Paano mo nagagawa makipag-usap sa lens ng camera? Pero kapag okay lang yun, para magmukhang ano ka ba, wala kang kausap. Pero may kausap ka talaga, kayo yun. So, ang daming nag-comment sa vlog ni Madam Bibi, no? Ang pinangalan niya sa vlog niya, Madam Bibi Vlogs. Talagang pinag-isipan niya yung pangalan niya sa YouTube. Tapos si Boss Jean naman, Wardell Jeyo Vlogs. So, sila yun ngayon guys, personal na buhay nila yung sinishare nila. Natatakot nga ako kasi baka ibulgar nila yung ko sa kanila, mga galit ko sa kanila ba. Kaya dahan-dahanin lang natin sila pag may time, galit tapos malambing ulit para balance. Bye-bye, love you. Kaya pala excited yung kapatid ko guys na magpunta dito. Kay bagong lugar pala to dito sa amin malapit sa Jensan. Mga malayo din siya kasi papasok pa mga 20 minutes.
30 minutes galing sa bahay. Excited siya kasi ito pala ay historical place sa Pilipinas. Dito tayo. Hanap tayo dito. So basically, itong pinuntahan namin ay ang mga natira ng mga Hapon during World War II na tinatawag nilang Japanese Tunnel dito sa may Polomolok, South Cotabato. Ang daming ano, hanap tayo ng lugar. Hanap tayo dito, gang! Lagay natin. Okay. Ikot lang tayo mamaya, guys. Sa ngayon, dito tayo. Dito tayo, gang, oh! A few moments. Bangke mo kadlo ko yapil. Ayun na, Ben. Sa masa nga loya, ma'am. 40 meter. So dito, guys, kung may makita kayo ng mga bangkay na naman, kasi yung mga Hapon din ang okay. Ano yan siya? Tunnel din po. Hala, grabe no. May tubig na. Ito, tunnel din. Bakit dito merong sarado? Wala kasing hangin dyan. Walang hangin dito. So, lumiko sila. Bumalik dito. Pero nabuhay si Dodong. Prince Pian ba? Kiss mo nga. Nay, banaga. Nay, banag. Ganyan ka mag-tour, gang? Nakaharap? Hindi po. Ganito siya lahat. Ano kalayo? 40? Tapos saan siya maglabas? May lapasan sa ano, sa bilang bundok, pero So saan tayo maglabas? Doon or dito na side? balik din. Balik. So balik na tayo ngayon. Okay na yan. Wow. Ayoko na. Claustrophobic ako, guys. Di naman mga tama naman. Sige. Grabe, ang lamig naman kahit na, ayan guys, natural. May hangin dyan. Okay, sige. So once again guys, etong tunnel na to, ang tinatawag na Japanese Tunnel, ito ay tira ng mga Hapon during World War II. Noong kasagsagan ng pag-colonize nila sa Pilipinas. So during that time, World War II, umabot na dito sa Mindanao. So dito sa Polomolok, ito yung kanilang way of protecting themselves. Ito yung kanilang shield. Ito ang kanilang storage. Ito ang kanilang panangga sa laban. Grabe guys, oh. Ang lamig. May space pa sa taas, paakyat. Jesus King. Uy, kulbaan ko istiman mo. Ito nahulog helmet ko. Grabe guys, oh. Gang, nay nagaligo diri gang. Nakapod mo. So unsa ni siya purpose aning tubig? Mambot naman kayo. Pero na tubod diri. Unsa ni siya sapa or spring or tubod gyud? Tubod yun siya sarili. Tubod gyud daw dyan. Wow, ang linis ng tubig ha. Dira dati ang palapasan sa ano, tikas bundok, pero nasudan na sa tubig. Tara na. Tara na kay. Tapos may isa pa nakatanan dira banda. Wala na, may kanil pa dito oh. Ala, oh, ayun oh. Saan yan palabas yan? Nakapasok ka na dyan? Saan papunta? Sa ano? Look. Sa tunga na nga ano. Taasa, oy. Ako guys, claustrophobic ako guys. Madali ako matakot sa mga Saan closed ni siya na dong? Bato space. siya dong? Kaya hindi ako magtagal talaga. Mga 5 minutes nagapalpitate na yung puso ko. Labas na tayo kay may tubig. Baka mamaya. Labas na tayo may tubig dito. Baka mamaya bigla magtaas yung tubig. Dali. Grabe oh. So eto guys, first time ko makakita ng mga tira ng Hapon during World War II. Eto ang pinakauna-unahan. Ang unang experience ko tungkol sa World War is sa Vietnam, sa Ho Chi Minh.
Ikalawa to. Pero sa Pilipinas, ito yung pinakauna. Hindi mo alam baka may bato ulit ba? Hindi ko. Diba dyan? Gusto kong magbasa tungkol dito sa Japanese tunnel. Polomolok, South Cotabato. 30 minutes galing sa bahay namin. So, this is man-made tunnel, guys. Lupa 360 degrees. At madami siyang mga lusot-lusot. Yung ibang lusot, hindi ka na makakatayo. At saka yung ibang lusot, manipis na yung takbo ng oxygen. Kaya hindi na natin papasukin. Dito lang tayo sa main entrance lang nila talaga. Ay, Ay, kulungan pa. grabe yung heart ko, guys. May kulungan sa mga ano, nahulog. May ano dito, may sapa na gamay dito, guys. Ayan, oh, meron tayong ano dyan. Ano yun, anong nakita ko, guys? Grabe. May nakita ko. Laksan mo maghinga kay kulang sa hangin sa loob. Sanay na kami sa inyo. Ah. Amoy among trabaho, Nandito ako ngayon sa Dahey. Edit out. Okay, nandito ako ngayon sa Bilibid. Ito, Bilibid Cristo na. Ako lang, ina. Ako pa ang naningil, ako pang kinulong. Ako pa ang naningil, ako pa ang napautang, ako pa ang kinasukan. Guys, tingnan nyo to. Ito na lang ang last will and testament ko. Yan yung nakakalot. Guys, pasukin ko lang tong bagong bahay, guys, ha. Paglit, makichismis lang ako. May daanan kasi kami ng mga kapatid ko ng subdivision dito na bago, malapit sa Mount Matutum. Yung Mount Matutum ay napakagandang bundok dito sa amin sa South Cotabato. Malamig ang klima dito, tsaka masyadong green. May nagbukas na bagong subdivision. Yan natin kung anong ilang kwarto. So, ito ang kanilang model house. Ang bintana, check para sa akin. Gusto ko ganyang bintana. Very good yan. So, ito living room. Nasa 3x3 or 4x4. So, merong bedroom number 1. Walang toilet. Bedroom number 2. Wala ding toilet. Okay, so dalawang bedroom lang siya. Then, common toilet. Merong kusina sa loob. At malaking dining area dito. Tapos, dalawang bedroom lang siya, Jer. 2 bedrooms. Agan, pa 2 bedrooms lang. Ay, oo. Kita, oo. Balot. So, 2 bedrooms lang. Hindi ko lang alam magkano ang presyo ng bahay na to, pero maganda yung location niya. Ito yung Pines View Residences. 2 bedroom. Ganyan lang siya, guys, oh. Simple lang siya. Pero maganda yung surroundings, oh. Ito yung kanyang basketball court, guardhouse. Yan natin magkano yung presyo online. Ang ganda dito na area sa Polomolok, guys. Malamig. Okay na. Wala na sa plano tong lakad namin, guys. Nandito kami sa Polomolok at since nandito na kami, hindi ako nakabili ng prutas ng mga anak ko. Dumaan na lang kami sa prutasan nila sa palengke. At another thing, bibili ako ng mga bibili ako ng mga damit ko na mga simple na ganito. Pwede ko magamit pag pumupunta ako sa paaralan ng mga anak ko. Kasi minsan naalibadbaran ako dun sa mga damit na para sa pambenta-benta ko ba. Gusto ko ganito lang, simple lang. Sa ukay ko lang to nabili, maraming nagtatanong sa akin. So, hanap ako dito yung mga ganito, yung madalian lang na pagsunod-sundo sa mga anak ko. Kasi syempre madaming mga bawal ba na damit sa mga eskwelahan, no? Bawal yung shorts, bawal sleeveless, madaming bawal. So, tingnan ko kung makakita ako dito sa ukay-ukay ng mga damit. Oh, yan yung pinakapait. Pinakamapait. Ano ito, Nay? Napalaya, Nay. Ano na variety? Native. Ay, Chinese. Ang prutas. Dito tayo, oh. Sana yung mundo mo, boss, na ba't hindi kami nakatikim? Nanay, masarap. Magkano kilo nito? Pasok tayo dito, guys. Hanap tayo kasi. Dito ako nun, eh, oh.
Ay, parang kay ano to, kay Mayumi na naman ako papunta. Hanap tayo dito guys. Yan ko lang kung may mahanap ako ng mga simple lang na damit. Tag 100 pesos para sa sarili ko. Para kapag pumupunta ako sa paaralan ng mga bata, medyo presentable naman tayo, no? Na balot ba? Kaya medyo sensitive ba sa mga paaralan guys. Hanap tayo dito. Tsaka si mama baka mahanapan ko din. Kasi si mama meron siyang pupuntahan na lugar. Hanapan natin si mama ng damit. Mga ganito lang guys na mga dress guys. Dito sa kabila madami din oh. Mga nakahanger. Kaso man maliliit. Si Madam Ten Gibbs nagpabili ng damit. Nagpabili ng damit para sa mga staff niya kasi daw walang mga pantalon. Kasi mostly sa mga staff ni Madam Ten Gibbs galing sa probinsya. Pag pumupunta para magtrabaho, okay magtrabaho pero walang mga damit. Ay si Madam Ten Gibbs pa naman as boss, gusto niya ang mga trabahante ay talagang maayos na magdamit, no? Nakasapatos, naka-maayos na t-shirt at saka nakapantalon. Hindi pwede mag-short sa trabaho at hindi pwedeng tsinelas. Lalo na yung mga nasa tindahan, ayan. Mas lalo na yung nasa opisina. Pero yung mga nasa tindahan, kailangan talaga silang tulungan magbili ng damit guys. Kasi syempre nagsisimula pa lang silang magtrabaho. Wala talaga silang baon or extra pera pang gastos nila. Kaya si Madam Ten Gibbs laging nagpapabili yan ng mga pantalon na maayos para sa ukay-ukay. So hanap tayo dito guys. Ayan na si Madam Bibi. Pag si Madam Bibi nakapwesto talaga, mahirap na yan siya. Oh, diba sabi natin pang malakihan. Kay Ashley, kay Mama. Para sa magagamit ko sa paaralan ng mga bata. Dito tayo magsimula. Something like gray, black. Something na medyo maayos. Huwag naman yung hupas, guys. Maganda to Maganda siya. Magkano? 80 pesos. Ayan, ito pwede to. Kasi 80 pesos, mataas ang kanyang color. T-shirt dress. Ayan. Wala naman siyang damage. Ay, magkano dito, gang? Magkano dito, Nay? 150. 150 daw dito, guys. Try lang natin to kung pwede. Dito nakalinya. 150. So again, ito yung mga, kasi minsan wala sa plano, kailangan pumasok sa paaralan ng mga bata, kausapin yung teacher, or maglinis, tumulong-tulong. Yung mga pantalon ko guys, mga cargo pants ko, iniwan ko sa Uganda lahat. So wala na akong pants na natira, pero ang dami kong t-shirt. Bawal naman mag-short sa eskwelahan. So ngayon, sabi ko, dadaan ako dito sa ukay-ukay, bibili lang ako ng mga simpleng damit natin na pwede nating magamit pagka mga biglaang punta sa eskwelahan. Medyo hindi tayo siniswerte dito na side. Try natin dito na side naman. Saan sila, be? Wala akong makita para kay Mama. Maganda sana, medyo parang black at saka black and white na mga kulay. Ito cute. Cute siya, kaso sleeveless. Sana medyo mayroong sleeve. Ayan. Maganda sana to, kaso sleeveless siya, guys. Try natin. Dito.
Sleeveless siya. Nahirapan tayo. Ito maganda naman siya. $150. Try natin nga. Gusto ko kasi yung mga tela na ganito guys. So, yung parang cotton lang ba. Malamig sa katawan. Wala na mga kapatid ko sana yung napunta. Ayan siya guys. I think pwede. Eternity later. Last week din, hindi naman. Okay. Hindi po itong isa po. Dito din pala kayo nag-aukay. Ako din, kailangan ko ng damit eh. Opo. Ano yan? Tindira ng Sa Africa. Africa. Tindira sa Africa. Ito maganda to guys. Ito pwede. Pwede to. Opo, bye-bye po. Ito. Maganda siya. Pwede to. Ito 150 din, Nay. 150, Nanay. Sana si Nanay? Nasaan yan? Nawala. One ano din ay 150. Ay ma. Oh, pagod na ako guys. Matanda na talaga ako. Alam niyo marami akong nararamdaman guys na signs of aging talaga. Mamaya sabihan ko kayo para ma-advisean niyo ako kay hindi ko alam kung naramdaman niyo ba itong naramdaman ko no, pero signs of aging na talaga tong akin guys. I'm entering 40. Kinakabahan ako kasi sabi nila people think that life starts at 20 pero hindi pala, life starts at 40 daw. Agoy, patay na. Ano ibig sabihin mo na life starts at 40? Dumaan akong tindahan, bumili akong ice cream ng mga bata, kasama ko si Little Vlagadag. Mini Vlagadag. Anak po yan ni Madam 10 Gibbs. Huwag po kayong malito. Pamangkin po yan ni Madam Baby, pamangkin ko, pamangkin ni Boss Jean. At bali, ang anak ni Madam 10 Gibbs ay 3. Si Ate Ashley ang eldest, kaedad si Kuya Kahil. Si Jericho, 6 years old, kaedad niya si Calvi. Si Moning ay 3 years old, 4 years old, kaedad niya si Chico. Okay? No, I'm 5. 5 ka na ba? Okay. 4 pa, uy. Then ako, anak ko is 4 naman. Si Kuya Kahil, si Calvi, Chico, tsaka si Mayumi. Then kay Madam Tets, ang anak niya 3. Si Zeki, Zeri, at Z. Yun lahat ang pamangkin ni Mama. Bali, 10 na lahat guys. Ititgang, busing na kagang. Pasok kayo sa bahay guys. Tara, let's.